Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Excuse me po. Okay, ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong nangyari hong press conference ho ni Pangulong Bongbong Marcos kanina lamang ho, umaga. About ho rito sa mga sinasabing may mga napalang tao or a company or mga contractor sa 544.64 billion flood control projects na nakakuha ho ng 20%. 20% ng 545.64 billion flood control project na corner ng 15 contractor. Putik. Isipin mo, 20% ho ng 545.64 billion. Di ang laking pera nito. Pinangalanan na ho ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino hong mga contractor ito. Pakinggan ho natin itong report na ito. This is how you eat an Oreo. Wala, may ads eh. Not all toothpaste are made equal. The new Colgate Total is 3 times more effective at fighting bacteria, a key root cause of many preventable issues. Inilabas na ni PBBM ang listahan ng mga contractor na hawak ang pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Ang pinagtataka ng Pangulo na corner ng 15 kumpanya ang bulto ng mga proyekto sa nakalipas na 3 taon na nagkakahalaga ng higit 100 billion pesos. At isa lamang yan sa red flags na nakita ng Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa 545.64 billion peso budget para sa flood control project simula 2022, 20%. Nauwi raw sa 15 kontraktor. Yan ang report ni PBBM ngayong araw. 2 linggo matapos niyang hiyain ang mga anyay kontratista na nagbubulsa umano ng pondo. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Dagdag ng Pangulo, mayroon daw 6,021 projects worth 350 billion pesos ang walang nakatalang detalye kung anong flood control structure ang dabuo. At kahit magkakaiba ang lokasyon, ang iba rito pare-pareho raw ng kontraktor. Sa 15 contractors na ito, 5 ang may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. Ang top 2 and 3, tied to the Diskaya family of Pasig City. Kinalaban ni Sara Diskaya si Mayor Vico Soto nitong 2025 midterm elections. Dati nang itinanggi nito na siya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na dati ring kontraktor ng COMELEC bago ito tuluyang mag-withdraw. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, affiliate company naman ng St. Timothy. Sa license category ng Philippine Contractors Accreditation Board, isang Quad A firm ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, may minimum net worth of 1 billion pesos ang kumpanya. Ayon kay Mayor Vico, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Hinikayat din niya ang mga Pasigueño na makiisa sa investigasyon ng administrasyon. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang Legacy Construction Corporation ni na Alex and Raymond Abilido na may kaso sa Korte Suprema noong 2009. Kaugnay na umano'y korupsyon sa isang waterworks contract sa Valencia, Negros Oriental taong 2000. Lumutang din bilang top 8 contractor ang SunWest na nauugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dawit ang SunWest sa formal scandal noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain. Teka muna. Ito mga kababayan according ho kay Pangulong Bongbong Marcos, may naharang ho na 15 contractor. May naharang ho ang mga contractor, 15 ito, na 20% ho sa 545.64 billion pesos.
At according dito kay Mayor Vico Soto ho ng Pasig, hinihikayat niya ho ang taong bayan na suportahan ho ang administrasyon ni Pangulong Bongbong about ho rito sa pag-iimbestiga ho rito sa flood control na ito. Laking pera ho kasi nito, bilyon-bilyon. Akala ho kasi rito ho ng iba mga kababayan, porkit itong si Pangulong Bongbong Marcos, may usaping korupsyon yung kanyang tatay. Panahon ho ng tatay niya yun, wala ho siyang kinalaman doon. Bata pa ho siya ron. Wala siyang kinalaman ron, di pa siya politiko noon. Akala nila, pag may usaping korupsyon, magwawalang kibo ito si Pangulong Bongbong para hindi humaungkat ho yung nangyaring korupsyon sa kanyang tatay. Hindi naman natin alam kung totoong nangyari talaga yun. Ito na. Talagang nangingialam na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema nga lang, may mga ibang nagko-question bakit si Pangulong Bongbong okay imbestigahan ng flood control. Kasi may nasasabing may korupsyon. Bakit pagdating sa impeachment, medyo ayaw niya. May bahid naman din daw yun ng korupsyon. So, nako, mukhang nakikinita ko parang ang daming magbubunggo ang mga politiko nito. Kasi isipin mo, halimbawa may mga kongresista na nakakuha ho, sabi natin may napala rito sa flood control budget. Naambunan. Nabawal. Pasok ho sa korupsyon yan. Pero sila rin ho ang pumirma para itong impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte mapunta sa Senado at ma-impeach sa House. So ano to? Corruption versus corruption na? I love Philippines. Ano natin? Explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Ang tinutukoy ng Pangulo, sa top 10 flood-prone provinces sa Pilipinas, 4 lang ang kasama sa mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects. At ang top 1, Bulacan, with 668 projects. Matatanda ang Bulacan na may pinakamalaking parte sa umano'y insertions sa 2025 budget. We have to clean our ranks, ang banta ng Pangulo. May pinakamalaking nakuwang bahagi raw ang Bulacan. Ang budget ng flood control. Ang problema no, nakaraan si Dan Fernando, yung artistang si Dan Fernando, gobernador ng Bulacan, hinahamon nyo ang gobyerno, magpakita ng ebidensya na may natanggap sila. Para ba lumalabas, wala silang natanggap. Matatapos na ang taon, matatapos na ang budget ng 2025. Yung flood control na yun, hindi na alam kung nasaan. Wala pa silang nakukuha. Magto-2026 na, magbe-bare months na. So, ibig sabihin, may nangyari talagang korupsyon. Kung wala talagang nakarating sa kanila. At, eto. At ito si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Tumanggi muna ho. Nasabihin ko sino-sino mga ano ito. Kita na ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga contractors sa likod ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, pinangalanan na din ba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kumikbak sa mga proyektong to? Hindi pa, Nikki. Masyado pa raw maaga para pangalanan kung sino-sino nga ba ang kumikback sa mga flood control projects. Pero base sa inisyal na datos na hawak ni Pangulong Bongbong ang pagdating ho kasi dito sa usaping hong ito, dito sa insertion na ang alam pa nga natin dito 642.7 billion.
insertion na flood control budget. Ang pinakamaingay hong pangalan ho rito, si Senador Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero. At controversial ho, nung 2024 holiday, nagpunta ho ito sa House of Representatives. Damit na casual. Walang pasok, holiday. Ang sagot ni Chis Escudero rito, ang palusot, tinitignan niya, chinecheck niya, masama raw bang pumunta doon at checkin yung mga staff sa BICAM at tinitignan kung okay ang pagpaplano sa budget ng 2026. Tinitignan doon yung mga staff. Bakit? Question doon, bakit? Una-una, bakit andun yung mga staff at nagtatrabaho? Holiday daw. At sabi natin kasi sabi niya bawal. Hindi raw bawal yon. Pero tama ba na ang isang taga-Senate President taga-Senado at Senate President tatawid papuntang House at i-check ang trabaho ng House? Sabi natin hindi bawal, pero tama ba? Iba kasi yung bawal sa tama eh. Iba yung tama sa mali eh. Ang isang senador, ang isang Senate President sa Senado, tama ba yung tatawid ka papuntang House at checkin ang trabaho nila? At ang pinag-uusapan, budget. At according kay Attorney Princess Abante, si Speaker Martin Romualdez nga hindi nga nakialam eh. Ikaw, chine-check mo. Bakit checkin mo? Bakit hindi taga-House dapat ang mag-check? Bakit taga-Senado ang dapat mag-check? At nagpunta ka pa doon, holiday. At ang katwiran niya, tinitignan niya rin yung mga staff sa BICAM kung okay yung ginagawa. Bakit nandun ang mga staff? Holiday. Walang trabaho yun At yung privilege speech niya nung nakaraan, mga kababayan, masyadong emosyon. Yung privilege speech niya nung botohan about doon siya inilabas ng Supreme Court ng unconstitutional tong impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Nagkaroon ng botohan tapos nag-privilege speech siya na sobrang ma-emosyon. Para bang puno siya ng pressure sa manang loob na kung saan. Bakit ba masama ang loob mo? Dahil bugbog ka ba sa social media? At may mga bumabanat sa yung vlogger or nabuking ka? Play natin. Bong Marcos, ito yung isinumite ng DPWH sa Malacanang. Meron siyang ilang mga questionable items na nakita. Sa hawak na impormasyon ng Pangulo, nasa 9,855 flood control projects ang naitala mula July 2022 hanggang... Ito mga kababayan, binanggit ni Pangulong Bongbong itong 15 contractor na sinasabi na nagkaroon ng may napala rito sa bilyon-bilyong budget ng flood control. 20% daw ng 500 billion mahigit. Binanggit niya yung mga contractor. Pero hindi mo na binanggit ni Pangulong Bongbong kung sino-sino sa mga taga-Congress or sa Senado ba na merong naambunan about ho rito. Nagkaroon ng kickback dito sa bilyon-bilyong flood control budget. Masyado parang maaga. According kay Pangulong Bongbong nung kanyang show na, papaskill daw yung mga pangalan na ito At sabi niya pa, kahit kaalyado ka niya, kapag may kinalaman ka rito, tapos ka. Is that you, Chis? Ulit natin. At according pa kay Senador Chis, ito nakakatawa. Bakit daw iniisip kung saan napunta yung 600, tama ba? 604, tama ba? Hindi, 142. Tama ba? Basta ganon. 642.7 billion flood control budget. Ba't daw iniisip yun? Malit lang daw yun. Barya lang daw yun kung ikukumpara doon sa pinaghugutan yun ng bilyon-bilyong budget pa. Noong 2026 budget. Barya lang daw yun. Para bang sinasabi na, huwag mo na silipin to, silipin mo yung malaki. Parang gano'n. Para bang may nagawa akong mali,
Sabihin para bang may nagawa siyang mali. Huwag mo pansinin. Pansinin mo muna si wag ako. Para bang ganun. May, yun parang there's something wrong sa ganung mga katwiran. Parang sounds like guilty yung mga ganun. Tuloy natin. Hanggang May 2025 o mula nang magsimula ang kanyang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Nagkakahalaga ito ng 545.64 billion pesos. Sa numerong ito, 6,021 projects na nagkakahalaga ng higit 350 billion pesos ang hindi naglagay ng partikular na uri ng flood control structures na itinayo, inayos o nirehabilitate. Nakakapagtaka pa umano na marami rito ang magkakapareho ang design, material at halaga na imposibleng mangyari sa mga proyektong gaya nito. Lumalabas din na nasa 2,409 ang kabuang bilang ng contracting entities na responsable sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero ang kapansin-pansin, sa 15 contractors lamang napunta ang 20% ng kabuang budget para sa mga proyekto o higit kumulang 100 bilyong piso. Ipinakita ni Pangulong Marcos sa media ang listahan ng 15 contractors na ito. 5 sa mga ito ay may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Isa pa sa ipinagtataka ng Pangulo, ibang probinsya ang nakasulat sa top 10 flood-prone provinces kumpara sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects. I-check din ang mga rehiyon na may pinakamaraming naitalang flood control projects, partikular ang NCR, Region 3 at Region 5. Sabi ng Pangulo, sa 170 pumping station projects, 157 ang nasa Metro Manila na nagkakahalaga ng 11.67 billion pesos. Pero mababaliwala raw ang lahat ng ito kung hindi masusolusyonan ang matinding problema na basura na bumabara sa sistema. Sa kabila ng lahat ng ito, tumanggi si Pangulong Marcos na pangalanan kung sino-sino ang posibleng nakakuha ng kickback sa mga proyekto gaya ng binanggit niya sa SONA. Medyo, although binanggit nyo ulitin natin, although binanggit ni Pangulong Bongbong, yung 15 contractor, pinakita ho dun sa chart Ito ho yung mga 15 contractor na humarang sa flood control budget at nakakuha ho ng 20% at pinaghati-hatian. At may mga politiko, hindi natin alam kung sa Senado lang ba, o sa Congress lang ba, o sa Congress at sa Senado, na naambunan mga politiko, tinanggihan muna ni Pangulong Bongbong mabanggit itong mga pangalang ito. Pero tingin ko sa hinaharap mababanggit. Pero si Pangulong Bongbong tumanggi ho muna na pangalanan itong mga politikong ito na naambunan ho or nakakupit dito sa bilyong flood control budget. Eto hong siya, ito kilala ito, sikat din ito. Mayor Magalong ho ng Baguio City. Meron daw hong mga listahan na mga kongresista na sinasabi sangkot sa anomalya sa government project. Nako po, naloko na. Pakinggan natin. Grace, ilang kongresista yung nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung kinalaman ng mga ito dyan sa proyekto? Ayon kay Mayor Magalong, ang listahan, ngunit hindi pa niya ito isinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista. May mga mayor daw na nagrereklamo na wala daw sila natanggap about dito sa mga project tulad sa flood control. Tama yung sinasatsat ni Governor Dan Fernando na hinahamon niya ang gobyerno na magbigay ng listahan resibo kung talaga may natanggap kami. Sabi ni Dan Fernando, magpapasko na. Magto-2026 na. Pag-uusapan, 2026 budget na naman. Wala pa rin nakakarating sa kanilang flood control budget.
Saan na napunta yung 642.7 billion budget na flood control? Ang Bulacan daw ang may pinakamalaking dapat nakakuha niyan, budget na yan. Saan napunta yun? Nako po. Mahirap nito mga kababayan. Babaya, puro ganito na lang. Tapos wala namang wala naman hong makakasuhan. Wala naman hong makukulong. Wala namang mananagot. Puro ganito lang. Ha? Kaya susubaybayan ho namin ito. Ha? Na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. Matindi ang binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na mga ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang 9 na metro sa lupa, ay na-recover umanong 1 metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol ng natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig. Ayan, maliwanag ho mga kababayan ha. Ito hong si Mayor Magalong ay may listahan ng mga kongresistang umano'y sangkot sa anomalya sa government project. Pero may hindi niya muna rin daw sinabi. Tulad kay Pangulong Bongbong. May hintayin muna daw siyang kung sino ang mga ilalabas mo ng mga investigation body na bubuin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana yung magiging buong, ito ho yung mag-iimbestiga sa Congress. Investigator bodies na hindi natin alam kung sana wala rin sangkot na korupsyon niya. Hindi na natin alam saan tayo magtitiwala. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.